Ito ang nangyayari kapag binaliwala ng isang ina ang babala tungkol sa isang nakamamatay na sumpa na tumatama sa kanyang mga anak sa gabi. Ang pelikulang ito ay nagaganap sa Los Angeles noong 1973 at sinusundan ang buhay ni Anna, na nakatira kasama ang kanyang dalawang anak, sina Chris at Sam. Nagtatrabaho si Anna sa Child Protective Services, at isang araw ay nakatanggap siya ng balita tungkol sa kaso ni Patricia matapos iulat ng paaralan na matagal nang hindi pumapasok sa klase ang kanyang mga anak. Bagamat noong una ay nais ng pinuno ng departamento na italaga ang kaso sa ibang miyembro ng kawani, dahil itinuturing na masyadong abala si Anna, iginiit niya na siya mismo ang humawak nito dahil kilalang-kilala niya si Patricia, at kalaunan ay pinayagan siya. Pumunta si Anna sa bahay ni Patricia kasama ang isang pulis. Pagdating, tumanggi si Patricia na papasukin siya noong una, ngunit nakumbinsi siya ni Anna sa pagsasabing papasok siyang mag-isa habang naghihintay sa labas ang opisyal. Sa loob ng bahay, tinanong ni Anna ang tungkol sa mga anak ni Patricia, ngunit ang sagot lamang ni Patricia ay ligtas sila. Parang kainahinala ang sagot, lalo na nang mapansin ni Anna na may suot na kwintas na may susi si Patricia at tila kinakabahan, na parang may itinatago. Nang lumayo si Patricia para tingnan ang isang bagay sa bahay, tahimik na hinanap ni Anna ang mga bata. Natagpuan niya ang bahay sa isang magulo at puno ng mga kandila sa bawat sulok, hanggang sa mapunta ang kanyang atensyon sa isang pintong mahigpit na nakakandado. Habang sinusubukan ni Anna na buksan ito, biglang sumulpat si Patricia at binalaan siyang huwag lumapit. Sinubukan ni Anna na hikayatin siya, ngunit nagalit si Patricia at inatake siya, halos hampasin pa nga siya ng martilyo. Mabuti na lang at mabilis na pumasok ang pulis na naghihintay sa labas at pinigilan si Patricia. Bago siya inilayo, binalaan muli ni Patricia si Anna na huwag buksan ang pinto, ngunit hindi pinansin ni Anna ang babala at kinuha ang susi mula sa kwintas ni Patricia para mabuksan ito. Nang mabuksan ang pinto, natagpuan ni Anna sina Carlos at Thomas na magkayakap sa takot. Nagmakaawa sila sa kanya na isara muli ang pinto, sinasabing may babaeng sasaktan sa kanila. Inakala ni Anna na ang tinutukoy nila ay ang sarili nilang ina, kaya sinubukan niya silang pakalmayan at tiniyak na ligtas sila ngayon. Pagkatapos noon, dinala sila ni Anna sa isang silungan, ngunit doon niya napansin ang kakaiba nang makita niyang puno ng pasa at mga sugat ang kanilang mga braso. Nang tanungin tungkol dito, sinabi lamang nila na ito ay sanhi ng isang babae at mariing iginiit na hindi iyon ang kanilang ina. Sa kabila ng pagsisikap na aliwin sila, lalo pang nalitaw si Anna, lalo na nang sabihin nilang hindi sila kailanman magiging tunay na ligtas, saan man sila magpunta. Nang gabing iyon, nakita ni Carlos si Thomas na lumalabas ng silid at sinundan ito sa isang salamin, kung saan sa refleksyon, makikita ang isang babae na dahan-daang papalapit sa kanila. Hindi nagtagal pagkatapos ng insidenteng iyon, nakatanggap si Anna ng nakakagulat na balita mula kay Detective Cooper na ang mga anak ni Patricia ay natagpuang nalunod sa ilog. Agad na nagtungo si Anna sa lugar kasama ang kanyang mga anak, ngunit hiniling niya kay Chris na manatili sa kotse upang bantayan si Sam, na natutulog pa rin. Pagdating niya, nakita niya ang mga bangkay ni na Carlos at Thomas na nababalutan na ng tela, habang si Patricia naman ay galit na dumating at sinisisi si Anna sa kanilang pagkamatay. Sa kanyang emosyonal na kalagayan, sinabi ni Patricia na sinubukan niya talagang pigilan ang nilalang na tumatarget sa kanyang mga anak. Nang tanungin ni Anna kung sino ang tinutukoy niya, ibinahagi ni Patricia ang pangalang La Llorona. Pagkatapos noon, dinala si Patricia ng mga pulis. Samantala, si Chris, dala ng kuryosidad, ay tahimik na lumabas ng sasakyan at tumingin sa malayo. Pagkatapos ay narinig niya ang mahinang iyak ng isang babae at sinimulang hanapin ang pinanggagalingan nito, hanggang sa bigla siyang humarap kay La Llorona, na sumulpat sa harap niya at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Nakatakas si Chris at tumakbo pabalik sa kotse, ngunit muling lumitaw ang nilalang at ginulo sila sa pamamagitan ng puwersahang pagbukas ng bintana ng kotse. Si Sam, nakakagising lang, ay naiwan na nalilito, hanggang sa dumating si Anna sa tamang oras at nakita niyang halatang nanginginig si Chris. Pag-uwi niya, napagtanto ni Anna na may mali nang makita niya ang braso ni Chris, na hinawakan ng misteryosong figure, na ngayon ay puno ng mga pasa na katulad ng nakita niya sa mga anak ni Patricia. Patuloy pa ring nananatili sa kanyang isipan ang pagkabalisa kahit na matapos ang libing ni na Carlos at Thomas. Doon,
Napansin ni Ana ang isang grupo ng mga tao na nagsasagawa ng ritual ng paglilinis na pinamumunuan ng isang shaman bago lumapit sa kanya ang isang pari na nagngangalang Padre Perez at ipinaliwanag na ang ritual ay naglalayong palayasin ang masasamang espiritu. Dahil sa kuryusidad, nagtanong si Ana tungkol sa La Llorona, ngunit inamin ni Padre Perez na hindi niya kilala ang pangalan at pagkatapos ay nagsimulang magsalaysay ng isang lumang kwento mula sa Mexico. Ipinaliwanag niya na noong unang panahon ay may isang babaeng kilala sa kanyang kagandahan na namuhay ng maligaya matapos magpakasal sa isang mayamang lalaki, at magkasama silang nagkaroon ng 2 anak na lalaki. Gayunpaman, ang kaligayahang iyon ay nawasak nang matuklasan niya na ang kanyang asawa ay nagtaksil. Dahil sa galit at matinding sakit, nakagawa siya ng isang kakilakilabot na gawa na samaire sa kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng paglunod sa kanyang mga anak sa isang ilog. Nang mapagtantong niya ang kanyang nagawa, huli na ang pagsisisi, na nag-iwan sa kanya sa kawalan ng pag-asa hanggang sa tuluyan niyang tinapos ang sarili niyang buhay sa parehong lugar. Simula noon, pinaniniwala ang hindi na nakahanap ng kapayapaan ang kanyang espiritu at patuloy na gumagala, naghahanap ng ibang mga batang kapalit ng mga nawala sa kanya. Ang alamat ay kadalasang ginagamit ng mga magulang upang balaan ang kanilang mga anak na kumilos ng maayos dahil sinasabing darating siya at kukunin sila palayo. Samantala, may mga kakaibang pangyayaring nagsimulang lumapit sa pamilya ni Ana. Habang naglalaro sa likod bahay, biglang narinig ni Sam ang isang babaeng umiiyak, nakakatuwang katulad ng naranasan ni Chris noon. Noong una, hindi siya naghinala, ngunit mas lalong naging malinaw ang kanyang pagkagambala nang magsimulang gumalaw ang mga bagay sa paligid niya, kabilang ang payong na hawak niya, na biglang itinapon sa pool. Habang sinusubukan niyang kunin ito, isang maputlang kamay ang sumulpot at humawak sa kanya. Pag-uwi ni Ana, muli siyang nagulat nang makitang pasa at sugatan ang braso ni Sam, tulad ng mga anak ni na Chris at Patricia, kahit na iginiit ni Sam na maayos naman siya. Nang gabing iyon, pumunta si Detective Cooper sa bahay ni Ana dala ang bagong impormasyon, at ipinaliwanag na hindi napatunayang pinatay ni Patricia ang kanyang mga anak dahil nakita siya ng mga saksi sa simbahan noong panahon ng kanilang pagkawala. Pagkatapos ay hiniling niya kay Ana na makipag-usap ng direkta kay Patricia upang kumpirmahin ang katotohanan. Kalaunan, habang sinusuri ni Ana ang mga file ng kaso ni Patricia sa bahay, nakarinig siya ng kakaibang ingay na nagmumula sa pinto. Nang mapagtanto niyang may mali, mabilis niyang isinara ang pinto at inihiga ito sa kama. Hindi nagtagal, lalong naging nakakatakot ang sitwasyon nang biglang nagkalat ang mga file sa sahig, kusang bumukas at sumara ang pinto ng kwarto ni Sam, at lumitaw si La Llorona, nakatitig sa kanya. Mas tumindi ang tensyon nang mabasag ang salamin sa pinto ni Sam, at kusang sumara ang pinto ni Ana. Habang sinusubukan niyang lumabas, nakasalubong ni Ana ang nilalang na iyon. Dahil sa takot, nanlaban siya at biglang nawala ang tigre, dahilan para hamupa ang sitwasyon nang bumukas ang pinto at lumitaw sa harap niya ang 2 niyang anak. Kinabukasan, pumunta si Ana sa istasyon ng pulis para kausapin si Patricia, ngunit sa halip na sumagot, inakusahan ni Patricia si Ana na responsable sa lahat dahil ipinaubaya niya ang kanyang mga anak sa nilalang. Inaangkin niya na matagal na niya silang sinusubukang protektahan, at napansin ni Ana na puno rin ng parehong mga pasa ang braso ni Patricia. Nang tanungin tungkol dito, iginiit ni Patricia na lahat ng ito ay kagagawan ni La Llorona, at inamin pa nga niya na nagmakaawa siya kay La Llorona na ibalik ang kanyang mga anak, at inialok ang mga anak ni Ana bilang kapalit. Samantala, pabalik sa bahay, lalong naging tensyonado ang kapaligiran nang biglang marinig ni Chris, na nag-aaral, ang iyak na nagmumula sa kwarto ni Sam. Dahil sa kuryusidad, pumasok siya sa loob, ngunit walang babala, nakasalubong niya si La Llorona. Dahil sa gulat at takot, natambo si Chris at isinugod sa ospital. Doon, napansin ng doktor na samuri sa kanya ang mga pasa at pinsala sa kanyang braso at nagsimulang maghinala na si Ana ang maaaring may kagagawan. Ang hinala ay humantong sa isang ulat sa mga awtoridad, at nang gabing iyon, dumating si Detective Cooper kasama ang isang babaeng opisyal mula sa Child Protective Services upang magsagawa ng karagdagang investigasyon. Pinalabas si Ana para makausap ng pulis sina Chris at Sam nang walang pressure. Pagkatapos ng pagtatanong, namutla ang pulis at sinabi pang ang iyon ang pinakamasamang panayam na nagawa niya. Pagbalik ni Ana sa loob, agad niyang hiniling kay Chris na sabihin ang totoo. Noong una, nag-atubili siya,
Ngunit kalaunan, ipinaliwanag niya na nakakita siya ng isang babaeng nakasuot ng puting damit na umiiyak, at sinabi nitong gusto niya silang kunin at gawin niyang mga anak sa ibang mundo. Kasabay nito, bumalik ang banta nang biglang inatake ng nilalang si Sam, na naliligo noon. Lumitaw si La Llorona sa likuran niya at sinubukang lunurin siya sa tubig. Pinilit ni Sam na lumaban, ngunit masyadong malakas ang pagkakahawak nito hanggang sa dumating si Ana, na nakarinig sa kanyang sigaw, at nagawa siyang hilahin palabas. Hindi doon natapos ang takot, dahil biglang nagulat si Ana sa paglitaw ni La Llorona sa kanyang harapan. Nang mapagtanto ni Ana na lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon, kinabukasan, dinala niya ang kanyang mga anak kay Padre Perez para humingi ng tulong. Umaasa siyang may paraan para mapalaya sila mula sa takot, ngunit ipinaliwanag ni Padre Perez na ang proseso ng pagpapalayas ng demonyo, ayon sa mga patakaran ng simbahan, ay matagal. Nang makita kung gaano kadesperado si Ana, kalaunan ay nagmungkahi siya ng ibang makakatulong, isang manggagamot na nagngangalang Rafael, na dating pari, ngunit gumagamit ng mga pamamaraan na hindi lubos na inaprubahan ng simbahan. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumunta si Ana kay Rafael kasama ang kanyang mga anak at humingi ng tulong. Noong una, tumanggi si Rafael at pinuna sila dahil sa hindi paghingi ng tulong sa simbahan na mas maaga, ngunit matapos makita kung gaano kritikot si Sam, pumayag din siya sa wakas. Ipinaliwanag ni Rafael na ang mga marka sa mga braso ni na Chris at Sam ay mga palatandaan na ang mga ito ay inangkin na nila Llorona, ibig sabihin ay patuloy silang magiging target niya. Naisip ni Ana na dalhin ang kanyang mga anak sa malayo, ngunit nilinaw ni Rafael na ang nilalang ay hindi nakatali sa isang lugar kundi sa kanila, kaya saan man sila magpunta, kasunod nito ang takot. Nang gabing iyon, pumunta si Rafael sa bahay ni Ana at nagsimulang maglagay ng proteksyon gamit ang iba't ibang paraan upang harapin ang nilalang. Si Ana at ang kanyang mga anak ay nakaupo sa gitna ng silid, napapaligiran ng liwanag ng kandila, habang si Rafael ay nakatayo sa malapit, binabantayan sila. Hindi nagtagal, ang katahimikan ay nabasag ng isang malakas na sigaw at mula sa kadiliman, lumitaw si La Llorona. Agad na inatake ng nilalang si Ana, itinapon siya at nawalan ng malay, habang si Rafael ay sandaling nag-atubili bago gumanti, dahil sa takot. Sinubukan ni na Chris at Sam na magtago sa ilalim ng mesa, ngunit madaling kinaladkad ni La Llorona si Chris palabas ng kanyang pinagtataguan. Sa kritikal na sandaling iyon, mabilis siyang hinayla pabalik ni Rafael at gumamit ng pinagpalang tubig upang itaboy ang nilalang. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa silid bago napilitang lumabas ng bahay si La Llorona. Upang pigilan siyang bumalik, nagkalat si Rafael ng mga buto ng puno ng apoy sa paligid ng bahay bilang proteksyon. Gayunpaman, hindi nagtagal ang katahimikan nang biglang maalala ni Sam na naiwan sa labas ang kanyang manika. Kahit na pinagbawalan siya ni Ana na lumabas, nagpumilit si Sam at, nang walang nakakaalam, binuksan ang pinto, sinira ang harang na inilagay ni Rafael. Sinamantala ito, bumalik si La Llorona at agad na hinayla si Sam palabas patungo sa pool sa likod ng bahay. Sa loob ng ilang segundo, nakalubog na sa tubig si Sam. Nang makita ito, walang pag-aalinlangang sumugod si Ana at sumisid sa pool, desperadong sinusubukang iligtas ang kanyang anak bago mahuli ang lahat. Sa ilalim ng tubig, sa wakas ay natagpuan ni Ana si Sam, ngunit bago pa niya ito maabot, lumitaw si La Llorona sa pagitan nila na parang hinaharangan ang kanyang daan. Mula sa labas ng swimming pool, mabilis na binasbasa ni Rafael ang tubig, dahilan para mapilitan siyang umatras. Sinamantala ni Ana ang pagkakataong iyon, hinayla si Sam paibabaw at dinala sa gilid ng swimming pool. Bagamat nailigtas siya, nanatiling tahimik si Sam at walang ekspresyon ang mata, dahilan para magbabalasi. Rafael na ang kanyang kaluluwa ay sinasakop na at kung lalapit siyang muli sa nilalang na iyon, manganganib ang kanyang buhay. Nang gabing iyon, nagpasya si Rafael na palakasin ang kanilang proteksyon sa pamamagitan ng pagsabi kina Chris at Sam na magtago sa loob ng isang aparador habang sila ni Ana ay nagbabantay hanggang umaga. Sa nakakakabang sandaling iyon, naalala ni Ana na hinugot niya ang isang kwintas mula sa leeg ni La Llorona habang nasa pool, at iminungkahi ni Rafael na itago ito ng ligtas dahil maaaring ito ang susi sa pakikipaglaban sa nilalang. Gayunpaman, hindi nagtagal ang katahimikan nang biglang sumigaw si Chris nang dumating si Patricia. Sa isang desperadong kalagayan, sinubukan ni Patricia na ibigay ang mga anak ni Ana kay La Llorona,
sa paniniwalang ito lamang ang paraan upang mabawi ang kanyang sariling mga anak. Sinira pa niya ang proteksyon sa pinto, kaya't muling nakapasok ang nilalang. Lalong naging mapanganib ang sitwasyon nang magdala si Patricia ng sandata at binaril si Rafael habang sinusubukan nitong lumapit, bagamat hindi naman nakamamatay ang pinsala. Kasabay nito, ang paglitaw nila Yorona ay nagtulak kay Ana sa silong, na ikinulong siya sa loob, habang sina Chris at Sam ay tumakbo sa atik at hinarangan ang pasukan sa abot ng kanilang makakaya. Akala nila ay ligtas ang lugar, ngunit natagpuan pa rin sila nila Yorona. Dahil sa desperasyon, mabilis na ipinakita ni Chris ang kwintas na kinuha ni Ana kanina, at agad, ang nilalang ay nag-anyong tao at nagmukhang nanghihina. Samantala, napagtanto ni Patricia ang kanyang pagkakamali at tinulungan si Ana na makalaya mula sa silong, at kasama si Rafael, nagmadali silang pumunta sa atik upang iligtas ang mga bata. Gayunpaman, sa atik, lumala muli ang sitwasyon ng aksidenteng matuklasan ang isang natatakpang salamin, na naging dahilan upang bumalik sila Yorona sa kanyang tunay na anyo. Sinubukan ni Rafael na labanan siya gamit ang isang krus na gawa sa kahoy na panggatong, ngunit siya ay napaatras. Sa kritikal na sandaling iyon, kinuha ni Ana ang krus at tumayo sa harap ng kanyang mga anak, at gamit ang lahat ng kanyang lakas ng loob, sinaksak niya sila Yorona gamit ito, dahilan para hamina ang nilalang at tuluyang maglaho, kasama ang kanyang sumpa. Matapos ang lahat, nakaramdam si Ana ng ginhawa at pasasalamat na siya at ang kanyang mga anak ay nakaligtas sa takot. Kinabukasan, nagpasalamat si Ana kay Rafael sa lahat ng tulong nito, dahil sa kanya ay tuluyang nakalaya ang kanyang pamilya mula sa banta nila Yorona at nagtapos ang kwento.